Nagsisimula ang pelikula kay James Wright na dumadating sa Ido Dojo. Pagpasok niya, nakita niya ang mga estudyante na masigasig na nagsasanay at agad siyang humiling na makausap ang master tungkol sa isang lalaking ang litrato ay nakasabit ng kapansin-pansin sa dingding. Isinalaysay ng master kung paano ibinahagi ng kanyang ama ang mga kwento tungkol sa hindi matitinag na espiritu ng mandirigmang iyon at ang kontrobersyal nitong estilo sa pakikipaglaban. Nabinalaan si James na ang kanyang presensya sa dojo ay nagdala ng gulo at kahihiyan sa kanilang pamilya. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan, inutusan ng master ang kanyang mga estudyante na harapin si James. Sa pambihirang bilis at husay, pinalo niya ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Bagamat namangha, tinanong siya ng master kung ano ang layunin ng kanyang pagdating. Dito nagsimulang magbalik-tanaw ang kwento sa gitna ng kaguluhan ng ikalawang bigmaang pandaigdig sa labanan sa Bataan. Doon makikita si James Wright, isang iginagalang na British wing commander na naglilingkod sa puwersa ng mga alyado. Sa gitna ng pagbagsak ng depensa, sinakop ng walang humpay na pag-atake ng mga Hapones ang mga tropa ng alyado. Sa isang labanan sa himpapawid, tinamaan ang eroplanong sinasakyan ni James. Bumagsak siya ng malalim sa teritoryo ng kaaway. Halos hindi nakaligtas sa pagbagsak at agad na paligiran ng mamasundalong Hapones. Bagamat sugatan at duguan, inipon niya ang natitirang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa kabila ng matinding paglaban, nahuli rin siya at dinala sa isang malupit na kampo ng mga bilanggo kung saan di makatao ang mga kondisyon. Dito niya nakatagpo si Lieutenant Colonel Ito na minaliit siya at inutusan si Corporal Hiano at ilang pinagkakatiwalaang tauhan na dalhin si James sa gubat upang patayin. Ngunit sa desperadong hakbang para mabuhay, buong tapang na lumaban si James at pinatay ang kanyang mga bantay. Matapos silang mapuksa, dali-dali siyang tumakas sa gubat kung saan natagpuan niya ang isa sa kanilang mga eroplanong nakaparada. Ngunit habang nagmamasid para makahanap ng daan palabas ng teritoryo ng kaaway, nahulog siya sa isang patibong at muling nabihag. Dinala siyang muli kay Ido. Kinumpiska ni Lieutenant Colonel Ido ang ilang mahalagang gamit ni James at nagbanta na papatayin siya kinabukasan. Sa loob ng kampo, nakilala ni James ang iba pang mga bilanggo mula sa iba't ibang bansa, mga batikang American Marines, mga Pilipinong gerilya at iba pang sundalo ng alyado. Kinabukasan, naghanda si Ido para sa isang laban hanggang kamatayan. Fight! To the death! Ipinalaban si James laban sa isang napakalaking bilanggo na halos kapos sa pagkain. Bagamat nanalo si James, iniwan siyang walang sigla ng mapait na tagumpay na iyon. Kalaunan, umiling ang ikalawang commander ni Ido nang pahintulot na tuluyan ng wakasan ang buhay ni James. Ngunit tumanggi si Ido, iginiit na darating din ang panahon nito. Samantala, dinala si James ng mga tauhan ni Ito sa opisina ng komander. Dito, nasangkot ang kanyang kapalaran sa kamay ng Hapones. Sa kailaliman ng kampo, nakatagpo siya ng isang babae na si Teresa, na nabihag din at napilitang magsilbi bilang nurse ng mga sundalong Hapones. Interesado sa kakaibang husay ni James, tinanong siya ni Lieutenant Colonel Ido tungkol sa pinagmula ng kanyang pagsasanay sa ipinagbabawal na mga teknik. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni James at tumangging isiwalat ang anumang detalye tungkol sa kanyang master. Sa malamig na pagbabanta, sinabi ni Ido na papatayin siya kinabukasan at ipinabalik siya sa piitan. Kinabukasan, kinaladkad si James sa pansamantalang arena para makipaglaban muli sa iba pang mga bilanggo.
Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, bumuo siya ng matapang na plano, nakawin ang radyo ng mga Hapones upang makahingi ng tulong. Sa anilang araw-araw na trabaho, gumawa sila ng paraan upang ilayo ang mga gwardya at sinamantala ni James ang pagkakataon para maagaw ang radyo. Kinabukasan, nagpatawag si Lieutenant Colonel Ito ng pagpupulong upang ipaalala na ang sinumang tatangkang tumakas ay paparusahan ng malupit. Upang patunayan ang kanyang punto, hayagang pinarusahan niya ang mga pinaghihinalaan. Hindi na tinag si James at nagpasya siyang tumakas kinagabihan. Umuslit siya sa gubat upang humanap ng lugar kung saan maaaring magpadala ng mensahe. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon ng mga Hapones upang tiyakin na kumpleto ang mga bilanggo. Dahil sa katalinuhan ni James, naiwan niyang nakapatong ang kanyang sapatos sa higaan at nakaligtas sa pagkakatuklas. Pagbalik, ibinahagi niya ang kanyang nalaman at binigyang diin ang pangangailangan ng isang bihasa sa code upang makontak ang mga Amerikano. Kinabukasan, muling ipinatawag si James ni Ido, ngayong beses upang alamin kung marunong siya ng wikang Navajo o iba pang katutubong wika. Nagpanggap siyang walang alam na lalong ikinagalit ni Ido. Sa tindi ng galit, idineklara niyang walang sinuman sa mga bilanggo ang makakabalik pa sa kanilang pamilya. Itinali niya si James at pinalo ng walang awa. Bagamat halos mawalan ng buhay, muling pinilit ni James ang sarili at nagwagi sa isa pang laban. Ngunit sa malupit na paghihiganti, pinatay ni Ido ang ilang bilanggo at pinaulanan ng palo si James hanggang mawalan ng malay. Nang magkamalay siya, naroon si Teresa na nag-aalaga sa kanyang sugat. Sinabi nito na siya ang unang bilanggo na nakatanggap ng ganoong pag-aalaga, isang bihirang swerte. Pagkaraan ng pagaling, muling nagbalik si James sa kanyang mga kasama na may bagong sigla. Ibinahagi nila sa kanya na may dokumentong pirmado ni General Douglas MacArthur na nagbababala sa lahat ng Hapones na malapit na ang pag-atape. Nagbigay ito ng panibagong pag-asa kay James. Kinagabihan, sinubukan nilang isagawa ang kanilang plano sa komunikasyon. Ngunit, nabigo sila dahil nahuli sila ng isang gwardiya at napilitan silang patayin ito. Nang sumulpot ang isang batang sundalo, ipinag-utos ni James na huwag siyang saktan at agad silang bumalik sa kanilang piitan. Kinabukasan, muling nagpatawag si Ido ng pagpupulong. Ipinagbintang niya si James na umatake sa kanyang mga sundalo. Umatras ang lahat kaya't umamin si James na siya lamang ang may sala. Labis na nalito si Ido sa tapang niya at inutusan siyang patayin ang isa pang bilanggo gamit ang ipinagbabawal na teknik. Tumanggi si James kaya ang inosenteng lalaki ang pinatay ni Ido. Sa isa pang laban, nagtagumpay ang kaibigan ni James. Pagkatapos nito, ipinatawag muli si James sa opisina. Hinamon niya si Ido sa isang duelo, ngunit tinanggihan siya nito at ipinadala sa mabibigat na gawain. Habang nagtatrabaho, lihim na ipinaalam ni James na kailangan nilang magpadala ng senyas kinagabihan. Nang dumilim, inilunsad nila ang kanilang plano. Nagawa nilang makontak ang mga Amerikano sa pamamagitan ng radyo at agad na naghintay ng tulong. Ngunit pagbabalik nila sa piitan, ito'y walang laman. Sila'y nahuli, pinagtulungan at nawalan ng malay. Pagkamulat nila, sinalakay na ang kampo. Dumating sina Teresa at ang kanyang kaibigang si Ana upang iligtas sila. Ngunit natuklasan nilang winasak ang kanilang radyo. Nagsimula ang mga mananakop na walang awang patayin ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nagplano si James na nakawin muli ang isa pang radyo. Nakipaglaban sina Teresa at Ana, pinatay ang isang gwardiya at nag-alsa ang mga bilanggo laban sa kanilang mga api.
Bago sila makalabas, hinarap muli ni James si Ido sa opisina at hinamon siya sa isang laban. Sa gitna ng matinding bakbakan, muntik na niyang tapusin si Ido, ngunit pinigilan siya ng isa niyang kasama at inakay palayo. Nagsimula ang putukan, ngunit pinatigil ni Ido ang kaguluhan na nagbigay daan para makatapas sina James at ang kanyang kasama. Sa huli, narating nila ang lugar kung saan nagpadala sila ng senyas at mabilis na dumating ang mga Amerikano upang durugin ang kalaban at iligtas sila palabas ng teritoryo ng kaaway. Sa kasalukuyan, bumalik sa dojo. Pinaalis ng master ang kanyang mga estudyante at hinarap si James sa isang laban. Sa matinding bakbakan, pinalo siya ni James, ngunit pagkatapos ay hiniling niyang ipakita ang ipinagbabawal na teknik na madalas ikinuwento ng kanyang ama. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.